Eto nga pala guys, yung black view dito na matibay daw. Pwede mong i-drop, kaya naman i-drop natin ito. Ito yung black view dito na BV8900 Pro. Na guys, tignan nyo naman. Bigat, solid. Solid siya, solid build. Ito kasi waterproof siya, tapos hindi ko rin alam, sabi nila dito, parang ano daw kahit i-drop mo lang daw ito Kaya i-drop natin ito, tignan natin kung matibay nga ba. Ayan siya. Yan. Tapos sa likod niya, ganito. Tapos i-review natin siguro to, pero i-drop ko muna. Nakikita nyo? I-drop natin yan. Titignan natin kung gaano ito katibay. Kung totoo nga bang matibay ito. Uy. Naglag. Naglag. Ayan. Testing. Na-drop natin. Ngayon, i-drop ulit natin. Ayan. Drop test. Okay. One more time, the-drop natin dito. 3, 2, 1. Tignan natin. Sa ngayon, hindi pa basag yung screen niya. Pero sana hindi mabasag. Ayan. Sana hindi mabasag. Tignan natin kung gaano ko to katibay. Kasi medyo may kabigatan siya. Tapos matagal din yung battery life niya. Solid yung build niya. I-review natin ito mamaya. But first, i-drop test muna natin. Yan, no? Okay, hindi pa ako kumbinsido. Mataas ako dito kasi pwede mo daw siya i-drop dito ng 1.5 meters. Tignan natin kung legit. So I think sa ganitong height, i-drop natin yan. Are you ready? Yan. Are you ready? Uy, parang solid yung pagbagsak nun At yari. Siyempre okay siya. Ayan guys. Nag-survive naman siya sa drop test natin dito at kung mapapansin nyo, nagre-respond pa naman dito yung screen. Ayan nagre-respond pa naman siya dito. Yung buttons niya, ayun, gumagana pa. Yung fingerprint niya, may fingerprint kasi ito Ayan, gumagana pa naman yung screen niya. Hopefully, i-drop ulit natin. One more time. Last one, bago natin i-review. I-drop na natin. Din-drop na naman natin. At kung mapapansin natin dito, responsive naman yung screen niya dito. Hopefully okay. I think okay naman nag-survive What if one more time, okay? Muna dyan, i-drop natin. Yun! Solid! Solid yun. Actually guys, ito kasi tiles na to. So nag-survive naman. Mukhang okay pa naman. Maganda yung pagkakabagsak niya. I think magso-survive naman ito pag dinrap po ng i-drop. Kasi maganda itong foam na ito. Pwede sa mga hiking. So i-review na rin natin ito. Of course guys, unboxing muna tayo dito. First up dito makikita na natin ang the unit itself na naka-plastic pa dito. Actually, tinest ko muna kasi ito. Kaya naman medyo makikita nyo naka-bubble pa talaga. At idikit ko muna dito yung plastic niya dito, sayang din. Ngayon guys, makikita nyo dito sa mismong box niya na meron itong end-to-end dito na Type-C cable. End-to-end yan guys, na Type-C, nag-upgrade na rin sila dito. At syempre ang kanyang 33 watts dito na charger na may logo pa dito ng Blackview. At syempre guys, mga manuals sa mga bago palang hahawak dito ng phone na ito. At syempre yung kanilang Blackview. At syempre yung kanilang UWB na pwede mo itong ikabit sa any item. At maitatrack mo ito gamit yung cellphone mo. Syempre kasama rin dito yung unit itself. Tanggalin na muna natin dito yung sticker sa likod para makita natin dito yung ganda mismo ng phone. Ayan, napakaganda dito ng phone na ito. Talaga naman armored na armor ito. Legit na kahit ibagsak mo, magso-survive siya. Kumbaga meron ka na ditong phone na may armor talaga, kaya naman naproprotektahan nito yung screen at lahat-lahat ng components dito sa loob nito. Dahil na rin sa laki ng bump niya dito sa gilid-gilid niya. In terms of design, medyo makapal siya dahil malaki dito yung battery nito. Left side niya makikita natin dito yung kanyang volume rack, power button at the same time may fingerprint scanner na rin yan. Left side niya nandito yung kanyang SIM slot at yung kanyang SSD slot na pwede mo lang itong bunutin at isalpak ulit kapag nalagay mo na dito yung mga cards mo. Nga pala dito rin yung isang extra ditong button. Na itong button na ito guys, pwede mo ditong i-customize kung anong gusto mong option. Pwede ditong one press, double press, at long press. Dito sa back niya dito makikita mo yung kanyang camera at nandito na rin yung hook niya dito para pwede mong isabit ang phone na ito kasi medyo may kabigatan para hindi mawala. Bagay na bagay ito sa campers. Sa top niya dito wala ka dito makikita pero sa bottom niya nandito yung kanyang speaker, mic hole
At syempre yung kanyang waterproof din na charging na pwede mong dukutin din dito sa baba niya. So syempre specification muna tayo dito. Ang screen niya dito ay merong 6.5 inches display na may 2.4K resolution. Running nga to ng octa-core dito na MediaTek Helio P90. Good na sa mga average user. Pwede na siyang pang games pero hindi ko recommended sa mga heavy games. Dahil umuscore lang naman to ng 245,000 mahigit dito sa Antutu benchmark niya. Actually standard na yun. Running siya dito ng Android 13. At may sarili tong OS na Duke OS 3.1. Ito yung kabibiliban nyo dito dahil meron itong 10,000 mAh large battery. Na ayon sa kanila, tumatagal ito ng 45 days na naka-standby lang. Meron itong 8GB of RAM na pwede mo ditong expand up to 16GB of RAM. Wow! At ito nakuha natin dito ay merong 256GB storage na may 1TB dito na expandable storage. Main camera niya dito ay merong 64 megapixel na Samsung ISO cell na GW3. Sa front niya naman dito meron itong 16 megapixel at sa display niya dito ay meron itong 3-eye comfort mode. Kaya pwede ito sa mga adults na medyo humihina yung mata. In-upgrade na nila itong screen niya dito Glass 5 to Glass 7. So 2 times scratch resistant na yan kahit gasgasin mo pa. So dahil sa ROG phone nito guys, kaya niya dito mag-survive ng 1.5 meters na drop at waterproof din ito at dustproof. Actually rating ito ng IP68 at IP69K. Malaking bagay na rin itong UWB niya or ultra wideband dahil makakatulong ito para ma-detect mo yung mga items mo. For example yung backpack mo or yung mga valuable items mo or for example nagha-hiking ka. Pwede mo ikabit ito sa kasamahan mo para ma-detect mo sila. Siyempre sa akin guys medyo makapal talaga siya kasi nga ROG phone ito. At medyo may kabigatan kaya medyo mangangala yung kamay mo dito pag nag-games ka. By the way guys, pwede mong laruin dito yung Mobile Legends na no issue at all kaya makakapag-rank ka. Actually sa sobrang taas ng battery nito baka kaya niya dito mag-survive ng 12 hours no na paglalaro ng Mobile Legends. Pwede ka na dito makapag-rank gamit dito yung phone na ito. Medyo may kabigatan lang talaga guys. Kaya dahan-dahan lang baka malaglag sa mukha mo. Naku, napakabigat nito. About sa speaker niya naman, kayo nang humusga, eto na yung speaker niya. Are you lost, little lamb? Sa camera niya naman guys, magbibigay tayo dito ng front sample ng kanyang camera. Kayo na rin humusga. Ayun, video test. At medyo gabi na. Ganito siya pag dark. At ang lakas ng tahol ng aso. Pero try lang natin. Yan, video test. Ngayon na check nyo na dito yung front camera niya, bakit di naman natin i-testing dito yung kanyang main camera? At ito naman yung kanyang main camera. Ayun. Okay na rin. Pero kapag naglalakad kasi tayo kaganito, nakikita nyo dito na medyo may yung parang shaky siya konti. Pero guys, itong phone kasi na ito is built talaga for dropping. For example, ida-drop ko ngayon. Na-drop. Ngayon, nagko-continue nag-record pa rin. Dinrap ko, pero nagko-continue record pa rin. So, i-drop ulit natin. Ayun. Drop test. Drop test. I drop it again. Nga pala guys, may application nga pala ito na kung saan nakalagay dito yung mga iba't ibang klase dito ng tools na I think pwede mo naman magamit eh. Actually, bagay na bagay ito sa mga campers dahil sa laki ng battery niya dito, iso-survive niya yung ilang araw mong nagka-camp. At ang kagandahan dito guys, may SOS ito. In case of emergency, pwede mo lang i-activate dito yung kanyang SOS. Sad to say guys, 4G lang talaga yung phone na ito. Pero overall, okay naman siya. What do you think of this phone guys? Kasi sa akin, personal opinion ko dito, dahil sa malaki dito yung battery niya, magso-survive ito sa akin. At nagustuhan ko dito dahil sa ROG phone talaga ito. Ito talaga yung dahilan kung bakit kinuha namin ito. Kasi in case mapunta ako sa ibang lugar, mataas yung battery niya dito. Kung brown out, ito na yung magso-survive sa amin dito. Mag-iwan nga ako dito ng link dito sa description sa mga gusto ditong umorder ng ganitong product. Kaya syempre bago natin tapusin ang video na to ay nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta.